Ngayong alam na natin ang mga stages ng baboy habang ito ay nasa fattening pens, alamin naman natin ngayon kung ano ba ang kailangan para sa paggawa ng buildings at pens nila. Ang mga tatalakayin natin ay ang lokasyon ng ating babuyan upang makaiwas sa sakit, oryentasyon at disenyo ng mga buildings upang makatulong na hindi ma-stress ang ating mga alaga, at ang mga pens sa loob ng building upang mas madaling malinis ang mga ito. Isa ang stress sa nakakaapekto sa paglaki ng ating alaga. Kaya dapat na hanggang sa building at pen layout ay nakakatulong ito upang maiwasan ang stress. Mahalaga din na maprotektahan sila sa anumang pwedeng makuha na sakit. Unahin natin pag-usapan ang lokasyon ng ating itatayong babuyan. Kailangan ang lokasyon ng ating babuyan ay nasa labas ng urban areas tulad ng cities. Ang malalaking babuyan ay kailangan ding nasa 500 meters away mula sa mga malalaking kalsada. Ito ay mga babuyan kung saan may 11 to 20 na inahin. Mas mabuti din na may 1 kilometro ang layo nito sa ibang mga babuyan para hindi mabilis ang paglaganap ng mga sakit. Ang oryentasyon naman ng gagawin na building ay dapat nasa east-west direction, alinsunod sa pagsikat at paglubog ng araw, upang hindi direktang tatama ang init ng araw sa ating mga alagang baboy. Kapag hindi ito nasunod, maaaring mainitan at tamaan ng sikat ng araw ang mga pens na nasa gilid ng buildings. Maaaring magsanhi ng heat stress at iba pang mga sakit sa respiratory system. Dapat ay may taas na 8 talampakan ang pose ng building mula sa kinatatayuan nito hanggang sa kisame. At ang bubong nito ay may disenyong monitor type roof. Ito ay para mas maayos dumaloy ang hangin sa building. Ang monitor type roof ay disenyo ng bubong kung saan may butas ito sa gitna upang paglabasan ng mainit na hangin. Dahil mas dense o mas mabigat ang malamig na hangin kumpara sa mainit na hangin, natutulak ng malamig na hangin ang mainit na hangin papataas. Dahil dito, mas presko ito para sa mga alaga nating baboy. Matatandaan ng ating mga alagang baboy ay walang sweat gland sa katawan o hindi nakakagawa ng pawis. At dahil doon, ay nahihirapan silang ilabas ang init nila sa katawan. Kaya kailangan nila ng malamig na klima. Sa pagpaplano ng building, mabuti ring ikonsidera ang paglalagay ng daluyan ng mga dumi ng baboy. Mas mabuti na ito ay nasa gilid upang hindi nakukulob sa loob ng building ang mabahong amoy galing sa dumi ng baboy. Ang pagkulob ng dumi ay maaaring maging sanhi ng pagtaas ng ammonia sa loob ng building at ito ay hindi maganda sa kalusugan ng ating mga alaga. Mas mabuti din ang disenyo na ito upang madali na lang ang pagpapakain sa mga baboy kapag magkaharap sa gitna ang mga kainan sa pens. Ito ay halimbawa ng isang pen layout. Dahil mahalaga ang pagdaloy ng hangin sa loob ng building, mas pinili nating gumamit ng steel railing kumpara sa semento. Ang sahig na gawa sa semento ay bahagyang hindi pantay at nakahalang pababa patungo sa drainage para sa mas madaling pagdaloy ng tubig mula sa loob ng pen papunta sa drainage, lalo na kapag nagpapaluto. Dapat din na ang sahig ay hindi gaanong madulas dahil baka mapilayan ang mga alaga nating baboy. Hindi rin ito dapat magaspang dahil mahihirapan tayo sa paglilinis ng pen at maaari ding magkasugat ang ating mga alaga. Mahalaga din na may taas na 1 metro ang mga harang upang hindi makalabas ang mga baboy. Nakakatulong din ito para sa proper ventilation. Upang makuha ang pen dimension, i-multiply lang ang haba at lapad ng magiging pen. Nangangailangan ng 1 square meter na espasyo kada 1 baboy sa grow field. Kaya kung may 10 baboy man tayo, kailangan nila ng 10 square meters. Kailangan na tama ang stocking density o ang dami ng mga baboy sa loob ng pen. Dapat na sa bawat pen ay may accessible na pakainan at feeders para sa mga alagang baboy.